Magandang araw na muli sa inyong lahat mga kaibigan. Narito na po ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ang Inakala Kong Tama Ay Bakit Naging Mali. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Laika, gumising ka na dyan. Bumangon ka na at mag-asikaso. Bakit po ba? Ate Consuelo naman, sarap-sarap ng tulog ko. Bumangon ka na. Nagigising kayo eh. Ngayon ang dating ng mama mo galing sa Dubai. So what? Kung ngayon, Susunduin natin siya sa airport. kayo na lang. Gusto ko pang matulog. Ano ka ba? Tanghali na. Inaantok pa ako eh. Late ka na naman kasing umuwi kagabi. May pinuntahan kasi kami ng mga kaibigan ko. Tsaka, auntie, lalapag naman yung eroplano kahit wala ako doon. Laika, ano ka ba? Sige na po. Kayo na lang sumalubong sa kanya. Hahanapin ka ng mama mo. Magkikita rin naman kami pagdating niya dito sa bahay. Hindi ka man lang ba nasasabik na makita siya? Ano ba? Aga-aga gusto niyang magdrama. Nagtatanong lang ako. Sige na po. Kayo na lang sumundo sa kanya. Dito na naku, lang ako sa batang bahay. Gusto ko ba matulog eh? Estela! Hindi kita nakilala sa ayos mo. Bakit naman, pinsan? Ako pa rin to, si Estela. Ang laki kasi ng ipinagbago mo. Ano ka ba? Madalas tayo nagbi-video chat. Kung anong itsura ko sa video, ganun pa rin ako. Basta. Mas maganda ka pa rin sa personal. Sige na, salamat. Ako nang hihila dyan sa maleta mo. Teka, nag-iisa ka lang? Wala si Laika? Ayaw sumama ng anak mo eh. Bakit? Inaantok pa raw siya. Late ba siyang natulog kagabi? Alika na, mabuti pa umuwi na tayo. Sa bahay na lang tayo magkwentuhan. Sige. Mabuti pa nga. Halika Sabik na rin akong makita at mahiyakap ang aking anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Hello? Asan ka na? Bakit? Anong bakit? May usapan tayo, di ba? Magkikita tayo ngayon. Usapan natin yung kagabi bago tayo nagkahiwalay. Ay, oo nga pala. Sorry nawala sa isip ko, Marvin. Nagigising mo lang ba, Laika? Kanina pa. Tinatamad lang akong bumangon. Tumayo ka na dyan. At huwag mo akong paghintayin. Oo na, ikaw naman iinis agad. Huwag ka naman inis. Oo, mag-aayos na ako. Magsisipilyo muna ako bago ako magbihis. Oo, promise, darating ako. Akala ko ba narito sa bahay si Laika? Oo. Nung umalis ako para sunduin ka sa airport, nandito siya. Natutulog pa nga eh. Malamang umalis. Ha? Eto, nag-message na nga. May pinuntahan daw. Kaya hindi na nahintay ang pagdating natin. Ganun ba? Uuwi din naman yun. Alam niya ngayon ang uwi ko, di ba? Oo. Huwag ka nang malungkot. Ganyan talaga ang mga kabataan ngayon. Mas mabuti nga na umuwi ka na. Para naman makasama mong anak mo. Yun talaga ang gusto kong mangyari. Kahit nga ino-operan ako na tataasan ng sweldo. Basta huwag daw muna akong uuwi, hindi ko tinanggap yun. Dahil gusto ko naman makasama ang anak ko. Marami na akong pagkukulang sa kanya. Matatapos na ito niluluto kong sinangag.
Ang sabi ni Pinsan, paborito nila ay kang sinag na may ulam na tuyo at itlog na pula. Gabi na nang umuwi si Laika. Tulog na ako. Kaya hindi man lang kami nagkausap. Sana magustuhan niya itong nihanda kong almusal. Halos 10 taon din na hindi kami nagkasama ng anak ko. Dahil tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ko sa Dubai. Ngayon lang ako nakauwi. At magiging ina sa aking anak. Auntie Consuelo? Ay, anak! Oh, gising ka na pala. Walang auntie mo eh. Maagang umalis. May pupuntahan daw. Ganun po ba? Hindi na kita nahintay na dumating kagabi. Napagod kasi ako sa biyahe eh. Kaya maaga ako nakatulog. Ay, siya nga pala. Naganda ako ng almusal. Paborito mo ito. Nagsangag ako. Yung kasi ang sabi ng Auntie Consuelo mo. Ay, sandali ha. Ihanda ko lang ang mesa. At magtitimpla ko ng kape para makakain na tayo. At mamaya, ipakikita ko sa'yo yung mga pasalubong ko. Kayo na lang po kumain yan, ma. Wala akong gana. Ha? Pero... Sige po. Babalik na muna ako doon sa kwarto. Hindi man lang muna tinikman. Hindi bale. Baka talagang wala siyang gana. Baka naman nahihiya lang siya makasalo ko sa pagkain. Dahil hindi siya sanay. Total, marami pa naman pagkakataon. At saka alam ko, naninibago siya na narito na ako. At araw-araw ay makakasama niya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Wow, Laika! Talaga, para sa akin ang mga imported chocolates na to. Oh, may damit pa. Thank you, thank you. Para sa'yo yan. Dala ni Mama galing Dubai. Ang ganda. Ay, dumating na pala siya? Mhm. Paano? Eh di, masayang-masaya ka. Okay lang. Huh? Okay lang? Matagal mong di nakasamang mama mo, tapos okay lang? Bakit? Ano gusto mo maramdaman ko? Oh, ewan ko sa'yo. Eh? Oy, mamaya, samahan mo ako after ng klase natin. Huh? Kasi hindi pwede si Marvin. Meron lang tayong pupuntahan. Eh, hindi ka uuwi ng maaga? Baka hintayin ka ng mama mo. Mas gusto kong kasama yung mga friends ko. Ano? Uy, wag kang ang ganyan. Alam kong matagal na nasabi kang mama mo na makasama ka. Kahit na ba? Tsaka feelings ko kasi, boring siyang kasama. Wala ka pa rin pagbabago, Estela. Pwede ba? Tumigil ka dyan, Rogelio. Totoo yun. Maganda ka pa rin. Tama na nga yung pambobola mo. Hindi na uubra sa akin yan. Bakit naman? May asawa ka na eh. Kaya tantanan mo na ako. Hiwalay na kami. Ano ngayon? Rogelio, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako mag-aasawa pa. Dahil ayoko ng sakit ng ulo. Yun ba ang tingin mo sa akin? Sakit ng ulo? Ewan ko lang. Kung naging sakit ng ulo mo ang lalaking una mong pinagkatiwalaan at iniwan ka, sa akin hindi sasakit ang ulo mo. Sana nga totoong hindi ka nababalik pa sa abroad para naman magkaroon ako ng pagkakataon na mapatunayan ko sa'yo kung anong nasa damdamin ko. Wow, nagiging makata ka na. Stella, huwag mo naman akong pagtawanan. Dahil totoo ang sinasabi ko. Sigurado ka, Rogelio? Gusto mong balikan si Stella? Oo naman. Wala siyang asawa. Pero may anak siya. Ayos lang yun. Baka kasi magkaroon ka ng problema sa anak niya. Paano kung maging kontra siya?
magagawa ng paraan yon. Anong ginagawa mo, Consuelo? Ibinaba mga maruming damit para madaling matanggal ang dumi. Hayaan mo. Tutulungan kitang maglaba. Ay, hindi na. Kaya ko na ang mga ito. Siya nga pala si Laika. Wala yata. Umalis habang nasa palengke ka. Araw-araw na lang umaalis siya kahit walang pasok sa eskwela. Hindi man lang ako samahan sa mga lakad ko. Para bang baliwala sa kanya na narito na ako. Oh, Ma. Bakit gising pa kayo? Hinintay kita. Hindi nyo na saan ako hinintay. Total, meron naman akong susi. Si auntie kasi hindi na ako hinihintay. Kasi naabala daw yung pagtulog niya. Kaya binigyan niya na lang ako ng duplicate key. Saan ka ba galing? May pinuntahan kami ng mga friends ko. At umuwi ka ng late. Ganito ka ba lagi umuwi? Bakit ba? Ano bakit? Hindi maganda na ang isang dalagang gaya mo dis oras ng gabi kung umuwi. Sinasabi ko na nga ba? Pinakikialaman niyo ako. Dahil mama mo ko, Laika. At hindi pwede sa akin yung ginagawa mo. Kung dati hinahayaan ka ng auntie mo, sa akin hindi pwede yan. Narito na ako, Laika. At kailangan sundin mo kung anong gusto ko. Anong sinabi niyo? Dapat sumunod ka sa akin. Huh? Oo. Dahil narito na ako para maging mama mo. Mama! Anak, gusto kong iparamdam sa iyo ang pagmamahal ko, ang pag-aalaga. Yun nga kaya ang gusto niyong mangyari. Oo, kaya nga nag-aalala ako sa iyo. Okay lang ako. Sana wag nang mauulit ito. Ayokong uuwi ka ng 10 oras ng gabi. Hindi ko may papangako yan. Gusto ko lang protektahan ka, anak. Kaya ko na naman ang sarili ko. Sinasabi mo lang yan. Laika, anak, kailangan mo pa rin ako. Dahil ako ang mama mo. At alam ko makabubuti sa iyo. Laika, kakain na. Ba't hindi ka pa lumalabas itong kwarto mo? Dito muna ako. Di ako pang kumain. Ano? Naghihintay ang mama mo. Ate Consuelo, mauna na kayo. Samahan nyo na lang siya kumain. May pinag-awayan ba kayo? May nangyari bang hindi maganda kagabi? Hinintay ka niyang umuwi? Bad trip nga. Ang mama mo? Sino pa? Sobra naman kasi siya. Ano bang nangyari at naiinis ka? Nakakapiko na kasi, auntie. Ang dami niyang sinabi. Lahat na lang pinagbawal. Para yun sa'yo. Kasi nag-aalala siya. Ayoko nang ganun. Pero dapat masanay ka na. Dahil lagi mo nang makakasama ang mama mo. Bakit? Dito na ba siya? Hindi na siya babalik ng ibang bansa? Yun ang alam ko. Kaya lagi na niyang mamomonitor ang mga lakad mo. Bad trip nga. Kaya siya nang ang bahala sa'yo. Pagod na rin ako sa'yo. Pagod ng pagsabihan ka lagi. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Naibabad ko na itong mga maruruming damit. Sabi ni Consuelo, mahusay daw na pambabad tong fried detergent powder. Ma, alis na ako. Punta na ako sa school. Oh, hanggang anong oras ka? Hanggang alas 4 ng hapon. Di kung gano'n, mga 5:30, narito ka na sa bahay. Kasi hindi naman ganun kalayo yung university dito sa bahay natin. Bakit po? Gusto ko kasi lumabas tayo eh. Saan? Magkasama tayong gagala.
Pero ma, Ayaw mo ba akong kasama sa galaan? Gusto ko lang anak magbanding tayo. magkasama naman tayo dito sa bahay. Araw-araw nga nagkikita tayo. Oo, alam ko, pero syempre, iba pa rin yung lalabas tayo magkasama. Basta, mamaya, hihintayin kita, ha? Gusto mong mamasyal tayo? Oo, Marvin. Kaya nga pinuntahan kita dito sa inyo. O, saan naman tayo pupunta? Kahit saan. Gusto ko yung sagot mo, ha? Sige na, magbihis ka na. Teka, baka hintayin ka ng mama mo. Siya nga ang dahilan kung bakit ayoko pang umuwi. Ha? Kasi nga nagyayaya siya. Meron daw kaming pupuntahan. Pero ayokong kasama siya. Mama mo yun eh. Hindi ako komportable na kasama siya. Tsaka alam kong hindi ako makakakilos ng gusto ko kapag siyang kasama ko. Kaya sige na, dalian mo, magbihis ka na. Mas gusto kong ikaw ang kasama ko sa galaan. Hetong kape, Stella. Magkape ka muna. Aga-aga, hindi may pintay ang itsura mo. Bakit siya ganon, Consuelo? Dahil binaliwala ng anak mo yung pagyaya mo sa kanya na lumabas kayo? Gabing-gabi na nang dumating siya. Oo. At napapansin kong umiiwas siya lagi sa'yo. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko. Ang gusto ko, maging palagay ang loob niya sa akin. Pero pakiramdam ko, ibang tao ko sa kanya. Hayaan mo. Kakausapin ko siya. Ang gusto ko lang naman, maiparamdam na nanay niya ako. Mapunan ko lahat ng mga pagkukulang ko sa kanya. Pero parang ayaw niyang gawin ko yun. Naiinis siya. Lalo na kapag nagtatanong ako ng tungkol sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ma, alis muna ako. Oh, saan ka pupunta? Gabi na. May kakausapin lang ako. Tsaka maaga pa, 7:00 pa lang. Kahit na ba eh. Maaari mo naman tawagan na lamang siya sa cellphone kung may dapat kang sabihin sa kanya. Di pwede sa cellphone. Kailangan puntahan ko. Tapos, ganyan pa suot mo? Mahalay tingnan. Mahalay? Di naman ako nakahubad ah. Hindi nga, pero maikli ang shorts mo, tapos nakasando ka lang. Mas komportable ako dito. At saka ano bang gusto nyo? Magsuot ako ng saya? Ang gusto ko lang magsuot ka na maayos. Para hindi ka mabastos. Iba na ang panahon ngayon. Naman. Ang dami nyo naman sinasabi. Kung talagang lalabas ka, kailangan umuwi ka rin agad bago mag-alas 9. At dapat magpalit ka ng suot mo. Ano? Kung hindi mo susundin ang gusto ko, hindi ka lalabas sa bahay. Uy, ano na namang sinisimangot mo dyan? Sino pa? Di yung pakialam merang dumating sa bahay. Oh, tinatawag mo pa kay Lamerang mama mo? Yun naman talagang ginagawa niya ngayon. Lahat ng kilos ko pinupuna. Lahat ng lakad ko pinakikialaman. Pati yung pananamit ko. Kulang na nga lang samahan ako sa mga lakad ko at itali ako sa saya niya. Ganun naman talaga ang mga nanay. Kasi nasanay ka na walang sumisita at nakikialam sa'yo. Hinahayaan ka ng tita mo dahil nga ayaw niya magkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan. Dapat gayahin na lang niya si auntie. Alam mo, iba ang nanay, iba ang auntie. Intindihin mo na lang siya. Siyak naman ang gusto lang niya ay mapabuti ka. Stella, ako na magdadala ng mga pinamili mo. Ikaw pala, Rogelio. Salamat na lang. Kaya ko na ito. Hindi naman ganun kabigat to eh. Sige na, ako na lang. Total, isa lang naman lugar ang pupuntahan natin. Akin na, ako na. Sige na nga, bahala ka. Wala ka na pala talagang plano bumalik sa abroad? Mas gusto kong dumito na lang. Para makasama ko naman ang anak ko.
Kasi nga anak ko siya. Pero parang hindi eh. Dahil malayo ang loob niya sa akin. Gusto ko naman makabawi sa kanya. Dalaga na si Laika. Hindi magtatagal, magkakaroon siya ng asawa. Gusto ko habang wala siyang pamilya, masulit yung mga panahon na magkasama kami. Mahal na mahal mo talaga ang anak mo. Oo, Rogelio. Buong panahon ko, binigay ko yun sa kanya. Hindi na nga ako nag-asawa. Pwede pa naman. Hindi pa naman huli ang lahat. At saka dalaga na si Laika. Sigurado ako maiintindihan ka niya. Ay, naku, hayang ka na naman. Wala namang masama, di ba? Hindi ko na iniisipan tungkol doon. Baka kapag naisipan kong mag-asawa, magkaroon lang kami ng problema ng anak ko. Ngayon ko pa nga lang binubuo ang relasyon namin dalawa. Dahil matagal na panahon hindi ko siya nakasama. Bakit, Rogelio? Pinahihirapan ka ba ni Stella? Kailangan makuha ko pa ang loob niya. Tama yun. At pwede mong simulan yun sa anak niya si Laika. Kunin mo yung loob ng anak niya. Yun ang plano ko eh. Kaya nung minsan, nakasalubong ko siya. Ginitian ko. Pero pinagtaasan lang ko ng kilay. Nako, mukhang mahihirapan ka rin pala. Hindi ako basta susuko. Sabi ko nga, kapag gusto, laging may paraan. Laika? Laika? Anak? Bakit? Ano ba nangyayari sa'yo? Wala. Ano ba nararamdaman mo? Wala, Ma. Ano bang wala? Kahapon ka pa ganyan. May nakain ka ba na nakasira sa tiyan mo? Wala. Hindi pa nga ako kumakain. Kasi nga wala akong gana. Huwag mong sabihin na... Oh, Diyos ko. Buntis ka ba? Ano? Ewan ko. Walang iya ka! Wala kang utang na loob! Bakit mo nagawa ito? Bakit? Ito pa ba igaganti mo sa lahat ang ginawa ko? Ito ba? Pagkatapos ang ginawa kong pagsasakripisyo, ito bang igaganti mo? Magpapabuntis ka! Wala kang kwenta! Wala kang kwenta! Hindi niyo muna ako hinintay magpaliwanag na nakitagad kayo. Bakit? Ano paliwanag ba gusto mong sabihin? Ha? Baka matwiranan mo ang kalokohan mo? Kung bakit ka nabuntis? Ayaw niyo ba talaga ako makinggan? Dahil hindi ko kailangan na paliwanag mo! Magsisinungaling ka lang! Wala talaga kayong pakialam sa akin! Wala! At ako pa yun ang walang pakialam! Hindi mo alam ang sinasabi mo! O di sige! Ikaw na ang magaling! Ikaw na ang malalim ng lahat! Ikaw na! Laika! Bumalik ka dito! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Bumalik ka dito! Saan ka pupunta? Laika! Stella, bakit mo naman ginawa yun? Tama lang yun sa kanya, Consuelo. Pinagbuhatan mo ng kamay, sinaktan mo ang iyong anak. Hindi ko na kontrol ang galit ko. Parang sasabog ang ulo ko sa ngit-ngit. Paano kung hindi naman pala siya buntis? Kung may sakit lang siya, kaya nagdudual. Hindi ako tanga, Consuelo. Saka sa nakikita kong kinikilos niya, yung katamlayan niya, yung pagdudual niya, sigurado ako buntis siya. Ayun, umalis tuloy. Saan siya pwedeng pumunta? Madalas, pumupunta yun sa kaibigan niya, kay Jane. Baka doon nagpunta. Alam mo, numero? Ngayon, nag-aalala ka. Consuelo, anak ko yun. Hindi ka dapat nagpadalos-dalos. Lalo lang lalayo ang loob niya sa ginawa mong ito. Opo,
Sige po. Opo, ako na pong bahala sa kanya. Bye po. Jane, Ah, sino yung tumawag sa'yo? ang Auntie Consuelo mo. Tinatanong kung narito ka. Siguro pinatawagan ako ng mama mo. Ngayon tatawag sila. Pagtapos ng ginawa ni mama sa akin, Nabigla lang siguro yun, kaya nagawa kang saktan. iniwan na nga niya ako ng kung ilang taon. Tapos ngayon nagbalik siya. Pagbubuhatan lang ako ng kamay. Siyempre, nasaktan din kasing kalooban niya sa ginawa mo. Jane, nagmahal lang ako. Pero maling nagpabuntis ka ng ganito kaaga. 18 ka lang at nag-aaral pa. Hindi itong inaasahan niya sa'yo. Kahit na, di ko pa rin matanggap yung ginawa niyang pananakit. Ay, oy, siya nga pala. Alam na ba ni Marvin tong kondisyon mo? Hindi pa? Tinawag ko na nga sa kanya eh. Ang sabi, pag-uusapan namin. Kaya lang hanggang ngayon, di pa rin tumatawag sa akin. Yun. Para bang ayaw na makipagkita. Yan ang mahirap. Pagkatapos na makuha ang gusto, iiwan ka sa ere. Ay, Laika, paano ngayon yan? Mukhang hindi rin matanggap ng mama mo ang nangyari. Ewan ko, Jen. Di ko rin alam. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Wala kang dapat ipag-alala. Mabait ang kaibigan ni Laika. Bakit, Consuelo? Bakit kailangang mangyari ito? Estela, iba ang mga kabataan ngayon. Yan ba ang dahilan? Iba ang mga kabataan ngayon? Hindi lang naman si Laika ang nagkaroon ng ganyang kapalaran. Yan lang bang sasabihin mo? Teka, bakit? Ano bang gusto mong sabihin ko? Ano gusto mong marinig? Lahat ng pagsasakripisyo ginawa ko. Dahil ang ibig ko magandang buhay para sa kanya. Dahil ba nabuntis siya, wala na siyang magandang buhay na naghihintay? Consuelo, hindi ganito ang pangarap ko para sa anak ko. Pero bakit ito nangyari? Bakit? Teka. Bakit ganyan ka kumakatingin? Stella, huwag mo sabihin gusto mo akong sisihin. Wala akong sinasabing ganon. Nababasa ko sa mga mata mo ang gusto mong sabihin sa akin. Hindi ako tanga. Ginawa ko ang makakaya ko para alagaan at bantayan si Laika. Hindi ako nagkulang ng pagpapaalala sa kanya. Ano ba magagawa ko kung talagang matigas ang ulo ng anak mo? Pero nagtiwala ako sa iyo, Consuelo. Hindi ako nagkulang ng pagpapadala ng suporta. Ayun. Di lumabas na rin ang totoo. Sinisisi mo nga ako. Estela, wala kang karapatang sisihin ako. Ibinili ko siya sa iyo. Alam ko. Pero hindi madali ang maging ina sa anak mo. Lalo na kung hindi siya marunong makinig. Kaya wala kang karapatang sisihin ako. Humarap ka muna sa salamin bago mo isisi sa akin ang sinapit ni Laika. Tanungin mo ang sarili mo. Sandali! Bakit ba? Ano ba kailangan mo? Tungkol kay Laika. Nagmamadali kami ng kaibigan ko eh. Oo nga. Ano ba kailangan mo kay Marvin? Nagmamadali o umiiwas ka, Marvin? Ha? Alam mo ng kalagayan niya, di ba? At dahil doon, galit sa kanyang mama niya. O ngayon? Ano ka ba? Hahayaan mo si Laika? Wala kang pakialam sa kanya? Jane, ano ba gusto mong mangyari? Ang panagutan ko siya?
Wala pa sa plano kong mag-asawa. Bakit mo siya pinakailaman? Gusto niya yun eh. Ano? Walang hiya ka ang sama mo? At isa pa, hindi na virgin si Laika na makuha ko. Ano? Alam ko rin na bukod sa akin, may iba pa siyang boyfriend. Kaya hindi lang ako nakakasama niya sa kama. Bakit ako magkakaroon ng pakialam sa kanya? Loko to ah. Hindi ko nga tiyak kung ako baka nakabuntis sa kanya. Oh, narinig mo yung sinabi ng tropa ko, ha? Kaya walang karapatang maghabol ang kaibigan mo. Tara na, tol. Storbo lang yan sa lakad natin. Hayop na yun. Pero, totoo ba yung sinabi niya? Na bukod sa kanya, may iba ka pang boyfriend? Laika, ba't hindi mo sinabi sa akin? Akala ko si Marvin lang. Hindi ka naman nagtatanong. Paano na yan? Pero sigurado ako, kay Marvin yung dinadala ko. Matitiyak lang natin yan kapag nanganak ka na dahil sa DNA. Hindi na kailangan yun. Kailangan muna ngayon magkaayos kayo ng mama mo. What for? Dahil siya lang makakatulong sa'yo. Ayokong humingi ng tulong sa kanya. At hindi ako magmamakaawa sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Salamat sa pakikinig mo sa akin, Rogelio. Wala yun. Mas maganda nga yung sinasabi mo sa akin ang problema mo. Kahit paano, medyo gumaan ang pakiramdam ko. Pinuntahan mo na ba ang anak mo sa kaibigan niya? Hindi pa. Dapat kausapin mo rin siya. At ako pa lalapit sa kanya? Hindi magiging maayos ang problema niyo kung pareho kayong magmamatigas. Rogelio, ako ang nanay. Isa pa, siya ang may maling ginawa. Kahit na. Ang mahalaga ngayon, kung paano kayo magkakasundo ng anak mo. Jane? Parang may hinihintay ka. Ano yung silip mo sa bintana? Kuan, tinitingnan ko lang kung uulan. Baka kasi maulanan yung mga damit na sinampay ko. Nilabang ko pa naman yung sa Pride Barreto. Palusot. Alam ko meron ka hinihintay. Mama ko ba? Kahit nga sana auntie mo eh. Nag-message kasi ako sa kanya. Gusto mo na akong paalisin? Kaya pinasusundo mo ako? Ay, hindi naman sa ganun, Laika. Huwag ka sanang maiinis. Ang ibig ko lang mangyari, magkausap kayo ng mama mo para magkaayos na kayo. Wala nang pakialam sa akin yun. Kasi nga galit siya. Hindi ako naniniwala. Oo, masama lang loob niya, pero alam kong hindi kanya matitiis. Hindi yun ganun. Dahil matagal na panahong natiis niya ako nang hindi kasama. Consuelo, dinalang kita ng kape. Gaya ko, parang hindi ka rin makatulog. Marami lang akong iniisip. Gaya ba ng ginawa ko? Pinsan, pasensya ka na sana sa mga nasabi ko. Alam ko, mali ako. Tama ka. Wala akong karapatang sisihin ka sa sinapit ni Laika. Pero yun ang ginawa mo. Para mo na rin sinabi na wala akong kwenta. Hindi ko nagawa ang trabaho kong alagaan ng anak mo. Hindi ganun. I'm sorry. Patawarin mo ko. Magulo lang kasi isip ko. Nahihirapan din ako intindihin ang lahat. Kung paano ba tatanggapin ang nangyari kay Laika? Stella, siya ang pumili ng buhay na gusto niya. Pero hindi dapat. Andiyan na yan.
Bakit ganun? Wala akong ibang hinangad kundi ibigay sa kanyang pinakamabuti. Lahat tiniis ko. Nagsakripisyo ko. Halos kinalimutan ko na ang sarili ko. Pero naging kulang pa rin. Ang inakala kong tama ay bakit naging mali? Hindi, Estela. Sana hindi ko na naman siya iniwan. Nanatili na lamang sana ako sa tabi niya. Siguro hindi naging ganito relasyon namin. Hindi ako naging ibang tao sa anak ko. Auntie Consuelo, inutusan ka ba ni Mama? Kaya ka pumunta dito kina Jane? Hindi. Anong kailangan niyo? Para kausapin ka. Hindi alam ng mama mo ang pagpunta ko rito. Kita niyo na. Talagang wala siyang pakialam sa akin. Sa halip na siyang pumunta dito, kayo pang nagbigay ng time para bisitahin ako. Hindi talaga ako importante sa kanya. Laika, hindi totoo yan. Nagkakamali ka. Auntie, wag niyo na siyang pagtakpan pa. Sobra na siyang nag-aalala sa'yo. Umiiyak nga siya lagi. Anong klaseng iyak? Pakitang tao? Laika, umuwi ka na sa bahay. Para matapos na ang problema niyo ng mama mo. Wala na siyang pakialam sa akin. Kasi nga, hindi niya matanggap ang nagawa ko. Yun na nga. Ikaw na ang may mali. Ba't hindi ka lumapit sa kanya? Humingi ka ng tawad sa nagawa mo. Para ano? Para bulyawan niya ako? Sisihin? At pagsalitaan ng masasakit? Hayaan mo na lang. No, hindi. Hindi ko gagawin yun. Kung hindi niya kayang tanggapin ang pagkakamali ko, wala akong magagawa. Ay, ano nga palang napag-usapan niyo ng boyfriend mo? Isa pa yun. Isa pang walang hiyang yun. Oh. Auntie, nagtatago na siya. Ano? Ayaw niyang panindigan. Kung ano-ano pa yung sinasabi tungkol sa akin. Napakahayop nun. Tsaka hindi ko rin siya kailangan. Laika, wag mo sanang masamain, pero mali yun eh. Jane, alam ko kung anong ginagawa ko. Napakinggan ko yung mga sinabi mo sa auntie mo. At tama siya. Na ano? Na kailangan kong bumalik sa bahay at magmakaawa kay Mama? Oo, kasi nga may mali ka. Jane, ayoko magpakita sa kanya. Para lang sumbatan at ipamukha yung pagkakamali ko. Ganun lang naman ng mga magulang eh. Pero Chuck, na mahal ka ng mama mo. Hindi. Ano bang hindi? Hindi ko naramdaman yung pagmamahal na yun sa kanya. Dahil iniwan niya ako. May dahilan, ba't niya ginawa yun? Alam ko. Pero iba ang gusto ko nun, Jane. Iba ang gusto ko mangyari. Kaya lang, baliwala sa kanya. Hindi niya ako pinakinggan. Mama, aalis ka? Oo, anak. Punta ako sa ibang bansa. Ayoko po. Ayoko umalis kayo. Pero anak, magtatrabaho si Mama sa ibang bansa. Para sa ganun, mabigyan kita ng isang masaganang buhay. Para makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Ma, ayoko po magkahiwalay tayo. Ayoko lumayo kayo. Okay lang naman po sa akin na hindi tayo mayaman. Basta hindi lang tayo nagugutom. At saka, para po makapagtapos ako ng pag-aaral, magtatrabaho po ako habang nag-aaral. Basta ayoko po umalis kayo. Mas gusto ko kasama kayo. Kasi wala na akong tatay. Tapos aalis po kayo. Paano na ako? Anak, nariyan naman ang Auntie Consuelo mo. Siya ang bahala sa'yo. Basta ayoko po umalis kayo. Okay lang po sa akin kahit wala akong magagandang damit at laruan. Kahit na po itlog tsaka sardinas yung ulam natin. Kahit walang fried chicken. Kahit walang masarap na pagkain. Ang gusto ko lang nandito kayo, kasama kayo. Kaya mo,
please. Huwag kayong umalis. Huwag niyo akong iwan. Huwag po! Jane, wala akong ibang inasam kundi makasama si Mama. Yung nandyan siya kapag kailangan ko ng makakausap. Hindi naman ako mapaghangad ng material na bagay. Pero hindi niya ako pinakinggan. Umalis pa rin siya. Laika, naiintindihan na kita. Kaya wag niya akong sisisihin kung ganito man ang nangyari sa buhay ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pinuntahan mo pala siya? Oo, Estela. Pasensya ka na kung hindi ko nagawang ipaalam sa'yo. Nakausap mo siya? Oo. Nalaman ko rin na walang maaasahan sa lalaking nakabuntis sa kanya. Pinagtataguan na siya. Hindi ko na rin kinagugulat yung Consuelo. Wala na tayong magagawa sa bagay na yun. Kaya nga pinakiusapan kung umuwi na siya. Kaya lang, ayaw niya. Matigas talagang ulo niya. Katulad mo. Pinsan may karapatan ako magmatigas. Bakit? Dahil ba anak mo lang si Laika? Kaya ayaw mo siyang suyuin? Ako pa ang dapat makiusap? Ako pa ba ang dapat magmakaawa sa kanya? Para bumalik siya dito? Hindi mo ba kayang gawin yon para sa anak mo? Kapag ginawa ko yun, para ko na rin kinusinti ang kasalanan niya. Hindi mo ba siya mapapatawad? Estela, kawawa ang anak mo. Matitiis mo ba siya? Ngayong kanya higit na kailangan. Hindi pa ba nasasabi sa'yo ni Jane? At kailangan puntahan mo pa ako? O gusto mong ulitin ko? Marvin, nakikitira lang ako ngayon kina Jane. Hindi kita maaaring patirahin dito sa inuupahan ko. Isa pa, tapos na tayo. Hayop ka talaga. Kung ipaako mo sa akin yung ipinagbubuntis mo, sorry, hindi ko gagawin yun. Saka hindi ko tiyak kung akin yan. Dahil alam ko marami kami. Hayop ka! Napakawalang yama! Sabi mo na gusto mong sabihin, basta't ako. Wala na akong pakialam sa'yo. Akala ko, magiging masaya ako sa desisyon kung hindi na bumalik na ibang bansa. Kung hindi pumirmi ng labang dito para makasama ang anak ko. Kaya lang, hindi nangyari yung inaasam ko. Kundi lalo lang nagkaroon ng pagitan sa amin ng aking anak. Ayoko ng ganito. Pero alam ko, may pinanggagalingan kung bakit ganon si Laika. Hindi niya nalilimutan ang lahat. Laika? Anak? Oo, aalis na si Mama. Pupunta ako na ibang bansa para magtrabaho. Ang sabi ko kay Auntie Consuelo mo, huwag niyo na akong ihatid sa airport. Oo, wala ba akong kiss? Basta wag ka na umalis. Wag mo akong iiwan. Gusto ko dito ka lang. Gusto ko kasama kayo. Kahit mahirap tayo, mag-aaral na lang ako mabuti para magkaroon ako ng magandang trabaho. Ayoko na magkahiwalay tayo. Ayoko.
Hindi matapos-tapos ang pag-iyak mo na umalis ako. Pero akala ko paglaki mo at nag-iisip ka, mas mauunawaan mo. Pero hindi pala. Hindi pala. Dahil hanggang ngayon, may hinanakit ka pa rin sa akin. Dahil sa naging desisyon ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Akala ko kung sinong bisita yung sinasabi ni Jane. Ayun lang pala. Laika, anak, kumusta ka na? Kinukumusta niyo ako? Di ba wala kayong pakialam sa akin? Hindi yan totoo. Ganon kayo, ma. Wala kayong pakialam. Nagkakamali ka. At tungkol sa nagawa ko sa iyo, kung nasaktan kita, narito ako. Humihingi ako ng sorry sa iyo, anak. Bakit kayo humihingi ng sorry? Di ba wala kayong kasalanan? Kasi nasaktan niyo ako dahil sa kalukuhang ginawa ko. Nagpabuntis ako. At ngayon, ayaw panagutan ng siraulong lalaking bumuntis sa akin. Umuwi ka na sa bahay, please. Gusto niyong umuwi ako? Para doon paulit-ulit na sumbatan? Hindi. Kakayanin ko to, ma. Na hindi ako aasa sa inyo. Isa pa. Kahit kailan, hindi nyo naman ako pinakikinggan. Gusto kong magpaliwanag, ayaw nyo. Dahil para sa inyo, kayo ang tama. Hindi ba? Yun naman talaga kayo. Anak lang ako, hindi dapat pakinggan. Baliwala ang pakiusap ko. Ganun ang ginawa nyo, di ba? Umalis kayo, nag-abroad. Kahit na paulit-ulit ako na nakikiusap sa inyo na huwag na lang. Kasi mas gusto ko kasama kayo, pero hindi nyo ako pinakinggan. Kasi bata lang ako. Ma, kahit bata pa ako noon, alam ko kung paano mawalan ng nanay. Paano mag-isa dahil may kaibigan akong malayo rin sa inay nila. Ayoko maranasan yung dinanas nila. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ako hihingi ng kahit ano. Tutulungan ko kayo, basta wag niyo akong iwan. Pero ayaw niyo akong pakinggan. Kung ano man ang naging kapalaran ko ngayon, hindi ko lang ito kasalanan, kundi kasalanan niyo rin. Kausap mo kanina si Stella. Parang malungkot. May problema siya. Tungkol sa kanyang anak. Hindi sila nagkakasundo. Ganun na nga. Kadalasan yan ang nangyayari kapag lumaki ang anak sa pangangalaga ng iba. Kapag lumaki na walang pagsubabay ng tunay na magulang. Tama ka. Kaya nga hanggat maaari at makakaya naman ang buhay dito sa atin, mas mabuting dito na lang, kasama ang mga anak. Kasi iba pa rin na nasusubaybayan ang paglaki ng ating mga anak. Kaya nga sabi ko kay Stella, huwag niyang sukuan ang kanyang anak. Maghapon kang wala sa bahay, Stella. May mga inisikaso lang ako. Oh, ano ba yung mga papeles na nariyan sa ibabaw ng kama? Mga certificates yan? Passport? Anong ibig sabihin yan? Tinawagan ko kaibigan ko na sa Singapore. Nagpahanap ako ng mapapasukan sa kanya. Oh. At mayroon siya na ipangako.
Amy nga daw ang tawag ko. Anong ibig mong sabihin? Babalik na lang ako sa ibang bansa. Iiwan mo uli si Laika? Stella, ngayong kahigit na kailangan ng anak mo. Bakit pa? Sabi naman niya, hindi niya ako kailangan. Bakit ipagsisiksikan ko pa ang sarili ko sa isang taong ayaw sa akin? Bakit hindi mo pa ginagalaw yung pagkain mo? Wala akong ganang kumain, Rogelio. 3:00 na ng hapon. Late na para sa lunch. Andiyan ang pagkain mo pagkatapos ayaw mo pa. Sige na, kumain ka na. Stella, ano bang iniisip mo? Marami. Siya nga pala, salamat ha. Sinamahan mo ko sa pagpunta sa employment agency. Hindi ko rin inaasahan na mapapadali yung pag-alis ko eh. Kumpleto ng mga dokumento mo. Nagkataon pa na kailangan ng caregiver sa Singapore. At recommended ka pa ng kaibigan mo. Oo nga. Tapatin mo ako, Stella. Ito ba talaga ang gusto mo? Ang bumalik ka sa abroad? Bakit hindi ka sumagot? Naguguluhan ako. Kasi nga, hindi naman talaga itong plano mo. Ayaw mo na bumalik pa sa abroad, di ba? Kung narito nga ako, pero ganito naman ang sitwasyon namin ng anak ko. Paano nga kayo magkakaayos kung aalis ka? Bahala na. Dahil lang dyan, sumusuko ka na. Stella, ikaw na rin ang may sabi na gusto mong bumawi sa kanya. Ayaw mong mawala ka na hindi malang nakakasama ng matagal ang anak mo. Paano mangyayari yun kung aalis ka na naman? Siguro, ito talagang kapalaran ko. Tayo ang gumagawa ng kapalaran natin. Sa kasano naman, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Ipinapangako ko sa'yo. Kung hindi ka naaalis, tutulungan kita para maayos ang problema niyo ng anak mo. Auntie Consuelo, hindi na po yun bago. Nabanggit ko lang sa'yo. Kasi nga buong akala ko hindi na siya babalik pa ng ibang bansa. Wala naman siyang pinakikinggan. Ayokong ganito kayo ng mama mo. Sanay na ako. At hindi mabuting makasanayan ng ganyan. Mag-ina kayo? Sa tawag lang. Oo, mag-ina kami. Pero ni minsan hindi yun nangyari. Laika, hindi nagkulang sa obligasyon niya sa'yo ang mama mo. Alin? Yung mga material na bagay na ipinadadala niya? Yung pera na ginagastos ko? Oo. Pera lang yun, auntie. Pero higit pa doon ang inasam ko. Hindi nga siya nagbabakasyon man lang. Mas gusto niya, ipagtrabaho pa rin yun, kaysa yung bakasyon niya ay gamitin na makasama ako at makilala. Hindi na maibabalik ang mga yon. Alam ko. Pero hindi yun maaalis sa isip ko. Dahil sobra akong nangulila sa kanya. Kapag nagkakausap kami sa phone, nung high school pa ako, yun pa rin ang pinakikiusap ko. Na umuwi na siya. Pero hindi niya ako pinakikinggan. Mas gusto pa rin niya magtrabaho dahil sayang daw yung oportunidad. At lahat ng yon, inipon mo dyan sa dibdib mo. Hindi ko yung sinasadya, auntie. Pero hindi mawala sa isip ko. Kapag naiisip ko, nasasaktan pa rin ako. Na hindi niya ako nagawang pagbigyan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Jane,
Naglinis ka ng buong bahay, tapos sinaplayin mo pa ng Starwax Floorwax yung sahig. Kahit man lang sa maliit na bagay, makatulong ako dito sa bahay. Kaya lang baka mapano ka. Alam mo namang buntis ka. Dapat nag-iingat ka. Ayan, parang napagod ka yata. Okay lang ako. Uy, siya nga pala. Naitawag sa akin ng auntie mo. Babalik na lang daw sa ibang bansa ang mama mo. Okay lang ba yun sa'yo? Yun ang gusto niya Wala akong magagawa. May magagawa ka. Na ano? Kahit nga minsan, hindi nga niya ako pinakinggan. Malay mo, iba na ngayon. Ngayon ko pa ba gagawin yun? Jean, matagal na akong sanay na hindi siya kasama. Kaya para saan pa at pipigilan ko siya? Ang gusto ko lang, magkaayos na kayo. Tol! Oh, Tol! bakit? Tol! Nabulyaso. Halika, bilisan mo. Kailangan makalis tayo. Bakit? May mga parak. Mukhang tayo sa tiya. Ano? Bakit? May alam ba sila tungkol sa racket natin? Hindi ko alam Basta may nakapagsabi na delikado tayo. O sige, tara na. Oo. Ako na, loko na. Wala na tayong kamula, Tol! Tama lang yun sa kanya, Jean. Pusher pala sila ng kaibigan niya. Ay, wala ka pala talaga mabuting aasahan kay Marvin. At ka, idamay ka pa sa ginagawa niyang kalokohan. Kaya tama lang na hinayaan mo siya. Tsaka, ayoko na rin ipagpilitan pa ang sarili ko sa taong ayaw sa akin. Ikaw na lang ang bahala. Ano ka ba, Estela? Malay mo, baka may mangyaring maganda. Matigas ang puso ni Laika. Hanggang ngayon, dala-dala niya lahat ng hinanakit sa akin. Ikaw rin naman kasi. Sa halip na suyuin mo ang anak mo, nagmamatigas ka rin. Hindi porket ikaw ang nanay, ikaw ang laging masusunod. Yun ang ipinaghihinanakit sa'yo ni Laika. Hindi ka marunong makinig sa kanya. Ay, may tumatawag. Sandali lang. Hello? Oh, Jane, bakit ka napatawag? Ano? Ay, sige. Pupunta kami. Estela. Bakit? Ang anak mo, si Laika. Bakit? Ano nangyari sa kanya? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Jane! Si Laika! Nasaan? Nasa loob pa po ng emergency room. Ano ba nangyari sa kanya? Paano bang anak ko? Naisipan po kasi niyang magkabit ng kortina. Tumuntong po siya sa upuan. Kaya lang, na-out of balance siya at nahulog. Tapos, ayun na nga po, dinugo na po siya. Oh, Diyos ko! Ang pinagbubuntis niya. Kaya nga po natakot ako Iyak po siya ng iyak kanina. Jane, maraming salamat sa iyo, ha? Hindi mo pinabayaan ang anak ko. Bago nga po nangyari yung pagkakahulog niya, kayo po yung pinag-uusapan namin. Ako? Opo. Kinukumbinsi ko siyang makipag-usap na sa inyo. Napuntahan kayo. Tahimik lang siya habang kinakausap ko siya. Alam ko po, plano niya kayong puntahan. Kaya lang, eto nga po yung nangyari. Totoo ba lahat ang sinasabi mo? Iyon po ang pakiramdam ko. Kasi alam ko namimiss niya rin po kayong kasama. Lagi siya nag-iisip ng malamang babalik kayo sa abroad. Ang totoo po, feeling ko iba ang laman ng puso niya kesa sa sinasabi niya. Pinangingibabawan lang kasi siya ng pagtatapos sa inyo.
Mahal po kayo ni Laika. At sana nga po, magkaayos na kayo. Laika, ligtas na kayo ng baby mo. Salamat naman. Walang masamang nangyari sa kanya. Kumusta ng pakiramdam mo? Hinang-hina ako, Auntie. Kaya kailangan mo ng maraming pahinga. Si Mama. Ngayon ang alis niya. Hindi man lang siya pumunta dito. Sa oras na ito ang schedule ng flight niya. Pero, nandito pa rin siya sa ospital. Hindi na siya tumuloy dahil alam niyang mas kailangan mo siya. Kayo ng kanyang magiging apo. Laika, anak. Mama. Sorry, anak. I'm sorry sa lahat ng nagawa ko. Sorry din po. Alam kong binigo kita. Binigyan ng sakit ng ulo. Kalimutan na natin yon, anak. Marami ako naging pagkukulang sa'yo. Hindi ako nakinig sa'yo. Dahil para sa akin, ako ang tama. Ang mga desisyon ko makabubuti sa ating dalawa. Lalo na para sa kapakanan mo. Pero hindi ko naisip ang mga gusto mo. Ang laman ng damdamin mo. Napakasimple lang noon. Ang makasama ako habang lumalaki ka. Pero binaliwala ko. Pinili kong material na bagay na kaya kong ibigay, na inakala kong mas tama at makapagpapasaya sa'yo. Pero hindi pala. Dahil mas mahalaga sa akin na kasama kita, Ma. Ang nandyan ka habang lumalaki ako, gaya ng ibang kabataan, na may nanay na naiiyakan, may nagtatanggol, humayakap kapag may sakit ako. Dahil sabi ko nga, handa kitang tulungan. Huwag niyo lang akong iiwan. Oo, anak. Ngayon naiintindihan ko na. Kaya nga nagdesisyon akong huwag nang tumuloy. Gusto kong maging ina. Hindi lang sa tawag, kundi magawa ko mga maliliit na bagay na siyang magpapasaya sa'yo. Salamat, Ma. At ngayon magiging nanay na rin po ako. Ayokong mawawalay sa akin ang aking anak. Oo, anak. Magtutulungan tayo para palakihin at ibigay sa kanya ang kailangan niyang pagmamahal. Oh, Ma. Maraming salamat po. Maraming salamat din, anak. Hindi pa huli ang lahat. Para bumawi ako sa'yo at sa aking magiging apo. Para sa isang magandang pangako ng bukas.